Hello sa lahat ng mga Katden followers, Katden lovers, at lahat ng mga Katden na nagmamahal pa rin hanggang ngayon kay Kathryn Bernardo at kay Alden Richards kahit walang masyadong ganap between them. So, ngayong araw ay natanong si Mr. Alden Richards patungkol kay Miss Kathryn Bernardo at talaga namang game na game. At ang dami pong mga expose ni Mr. Alden Richards patungkol kay Miss Kathryn. So, bago ang lahat, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na pag-usapan natin dahil isa sa mga ganap ni Miss Kathryn Bernardo ngayon, it was posted by Manila Standard kung saan kasama po ang ilan sa mga malalaking aktres katulad ni Miss Heart Evangelista, Kathryn Bernardo, and Ann Curtis. Kasama po sila sa BeautyCon 2025 na magaganap this coming August 28, 2025 sa SMX Convention. BeautyCon 2025 is set to be one of the year's biggest celebrity packed events with some of the Philippine most popular stars headlining the 4-day beauty showcase at SMX Convention Center Manila from August 28 to August 31. So, Heart Evangelista, Kathryn Bernardo, Marco Gumabo will appear for Fresh, while Nadine Lustre will represent Lux Fragrances, and Ann Curtis join the lineup of BLK, Gabby Garcia for Quick FX, Sara Labati for Hada Labo, and Janine Gutierrez for Nivea. Dr. Vicky Bello Haydenco and Sara Geronimo will highlight Bello Essential, with Sulen Yusap for Cetaphil, Ravia Mateo for Hair Fix, Ashley Ortega for Skintific, and Andrea Brillantes for Lucky Beauty, and Max Collin for Ready Set Glow. So dahil dito, iniintriga po ngayon dahil magkikita po si Miss Kathryn at si Miss Andrea Brillantes dito po sa nasabing event, dahil lahat po sila ay nire-represent po nila yung kanilang mga beauty products na ini-endorso. So, pero sa tingin ko naman po, hindi po pwedeng deadmahin ni Miss Kathryn yan. Syempre po, endorsement po yan, kailangan niyang puntahan, kasama po yan sa kanyang pinirmahang kontrata. The event organized by Watson, SM Beauty, and Look at Me will turn Function Room 1 to 5 of SMX into a massive beauty playground featuring over 160 brands. Beauty Zone will recover premium beauty, cosmetics, and fragrances, men's grooming, skincare, and personal care. Visitor will also see the Philippine debut of sought-after brand like Chuchu Beauty, Lucky Beauty, Numbusin, Toribdon, Honey. Yan. So, iba't iba mga product yung kanilang ilalabas, bagong product. So, it's about beauty shopping, BeautyCon 2025. So, it was organized po yan ng Watson, na kung saan mabibili natin ang iba't ibang mga brand ng mga pampaganda at kung ano-ano pa, So, kung meron po kayong time, you can go there by August 28 hanggang August 31 po ay magkakaroon sila doon ng convention. So, yan. So, sa usapan yan ngayon, ano kaya magaganap pag nagkita si Kathryn tsaka si Andrea Brillantes? Well, di natin alam. And eto na, dahil pinag-uusapan po ito ngayon sa social media kasi si Mr. Alden Richards po ay napabalita, It was posted by Abante Tonight ng August 25, 2025. Ang title niya po is Alden Richards, game pa rin kay Kathryn Bernardo. Alam po natin na medyo matagal-tagal na rin ang sightings at matagal-tagal na rin na parang medyo nabubura at talagang marami na po ang bumitaw sa pagiging Katden fans. Matapos nga na ang dami na po mga naglabasa ng mga issues at kung sino-sino nang ikinokonek sa pangalan ni Miss Kathryn Bernardo. So, nagkaroon ng mga issues dahil hindi binabanggit ni Alden Richards si Kathryn kapag binibigyan siya ng award dahil sa kanyang pagganap sa Hello Love Again. So, naging issue yon.
At the same time, meron daw dedmahan ang dalawa. Pero, sa isang interview na nakapanayam, itong si Mr. Alden Richards, meron po siyang mga inamin. Sabi niya, sunod-sunod ang parangal na dumating sa kapuso actor na si Alden Richards. Last Sunday, August 24, ay 37 PMPC Star Awards for TV naman, nanalo ang kapuso actor. Siya ang nagwagi sa kategoryang Best Single Performance by an Actor para sa episode na Magpakailanman. Ang kwento ay tungkol sa taong may mental health na nagampanan ni Alden ng buong husay. So, totoo nga yung pinost kasi ang dami pong mga kumukuda sa Twitter nung pinost po ng GMA yung kanyang award. Hindi sila makapaniwala na yung award na tatanggapin niya sa PMPC is yung kanyang pagganap sa Magpakailanman. Akala nila nagkamali yung GMA sa pag-post. Pwede bang magkamali yung admin na yun? Kaya ang dami pong mga kumuda dun sa comment section dun nung pinost po yun. Ang kwento ay tungkol sa may mental health na nagampanan ni Alden ng buong husay. Anya, sa kanyang acceptance speech, ay dedicated this award sa mga mental health problem. Nang tanungin siya ng ilang press people kung bakit doon niya inaalay ang tropeyong natanggap, sabi niya, "For me, to send the message for all the people dahil ang mental health po ay hindi biro na gawa-gawa lang ng mga taong nakaka-experience nito. Personally, ay biktima rin ako ng mental health issue. And my mom has a bipolar and I know what exactly how it feels na may ganyang klase sa household. Ano ang ginagawa niya para mapaglabanan ang anxiety? Sabi niya, I'll go in running. So which means inaamin ni Mr. Alden Richards na sa kanya pong running era ay talagang nakakaranas siya ng anxiety, nakakaranas siya ng mental health problems dahil sa kabi-kabila mga problemang dumating sa kanya, ang dami mga nanloko sa kanya, tas kung ano-ano pang sinasabi ng mga tao sa social media towards them. So saludo naman ang mga netizens sa magandang salita ni Alden sa kanyang acceptance speech. Iba ang talino ni Alden, very eloquent pag nagsalita, kaya maraming humahanga sa kanya. Yan ang gusto ko kay Alden, yung speech niya ay galing sa puso. All speech of us are senseful, more projects pa cause you're one great actor. Congrats Sir Alden, so all we deserve kasi galing-galing nyo po. Ang galing din ng speech. Mental health is real. Sometimes, it's the reason of, alam nyo na parang inikitil yung buhay. Hope everyone can overcome it. Samantalang natanong din ng aktor kung willing pa ba siya na makatrabaho ang isang Catherine Bernardo. At ito po ang sa kanyang sagot. Ang sagot niya, pag may opportunity po, we'll see. So, ibig sabihin, kahit ano pang mga issue ang pinupukol kay Catherine at kay Alden Richards, hindi pa rin po kinakansela ni Alden Richards ang pagkakataon na makatrabaho ang Asia superstar na si Miss Catherine Bernardo. So, gusto niya pa rin kasi tandaan po ninyong magkaibigan po si Catherine at Alden Richards. Kahit ano pa mga lumalabas na issue at kahit sino pang maging karelasyon ni Catherine, hindi po mabubura yung kanilang pagkakaibigan at hindi rin po mabubura ang history na sila po ang most na talagang highest top grossing film of all time. Sila po yung gumawa nun. Kaya kung may pagkakataon, sabi ni Mr. Alden Richards, syempre papayag pa rin siyang gumawa ng pelikula with Miss Catherine Bernardo. Pero as of this moment is katulad ng mga balitang lumalabas, mas pinaghahandaan ni Miss Catherine Bernardo ngayon yung kanyang paparating na serye with Mr. James Reid. Yun po talaga yung priority ngayon ni Miss Catherine. Pero according to Mr. Oji Diaz, yan po ay ilalabas pa next year. Ngayon po ginagawa, pero next year pa siya ilalabas sa Free TV at sa mga streaming platform. So, yun po yung dapat nating abangan. At of course, syempre, abangan din natin kung gagawa pa ba sila ng pelikula ni Miss Catherine Bernardo. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!